Mukhang pasaran talaga yung law firm natin. Anong dapat natin gawin niya? Fake news yan. Okay? Fake news? Bakit? Ayan na nga, oh. Nawala lang yung letter R. Mas naging astig nga tayo ngayon, eh. D Law Firm. Naks! Hiwalayan na talaga to. Hiwalayan. Parang lang din pala yung kaso na hinahawakan ko ngayon. Na, hindi pwedeng malaman ni CRD, kaya quiet ka lang. Ano yan? Sali naman ako dyan. Si Samson, isang lalaki na nilaglag at pinahiya ng asawa niya, kinasuhan ng concubinage. Pero si Samson, gusto niya pa na magkabalikan sila ng asawa niya. Si CRD, naghahanap na ng iba. Magkaiba yun. Diyan sa kaso mo, may love yun. Eh dito, wala namang love-love dito eh. Pataasan ng ihi. Pero seriously, sali naman ako dyan. May inassign kasi sa akin si CRD na adultery case. Magandang preparation yung new case mo eh. Welcome to the team, Attorney Ignacio. Yaman yung case. Ibig sabihin, first day ko na rin na sir intern, Ate Lilet. Nino, tatapatin na kita tungkol dun sa internship mo. I don't think I'm the right person to mentor and supervise you. Si Attorney Patrick na lang. Lupit nun. Alam mo, Ate Lilet, if there is something beautiful I got from my rape trial, yun ay ang appreciation ko sa law. Kahit nga sa mom and dad, hindi nagawa yun sa akin. Pero ikaw, Ate Lilet, you inspire me so much. You make me want to follow in your lead. You make me want to follow in your footsteps. I feel that I need a mentor na komportable ako. Ayaw mo man siguro to aminin sa sarili mo. And maybe sometimes, you fail to see this in you. Dahil nga kung paano ko nga tingnan at i-judge din ng mga tao. Pero sobrang galing mo. I'm still amazed how you got me out of that hell. How you gave me the justice that I deserved. Na baka hindi nangyari kung ibang lawyer ang humawak sa akin. Ate Lilet, are you okay? Ino, payakin mo pa yung Ate Lilet mo. No, sorry Ate Lilet, I didn't mean to offend you. Attorney Lilet Matias. That's how you should address me as my intern. Yes, ate. Attorney.